Yon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron Dinyos TV. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, magpapasalamat lang muna ako saglit sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe na aking YouTube channel, Ron Dinyos TV. Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito nga ay tungkol sa gagawing pinakamalaking rally ng Iglesia ni Cristo. Pero bago natin puntahan yan, ito muna tayo kay Colonel Grijaldo, mga kababayan. Nakakulong na ito ngayon si Colonel Grijaldo dyan sa may Kongreso, kung saan dating ikinulong din yung si Attorney Lopez, yung staff ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Yun ang itong nag-viral ito itong si Colonel Grijaldo, dahil nga kinuha ito, mga kababayan, sa ospital habang nagpapagaling sa kaniyang balikat. Kaya nga hindi nakadalo itong si Colonel Grijaldo sa ginagawang hearing dyan sa Quadcom, itong kwarta ko, mga kababayan. Napakawalang hiya naman ang mga congressman na ito. Yung tao na may karamdaman, may sakit, nagpapagaling sa ospital. Akala mo kriminal. Akala mo nga kriminal, mga kababayan, dahil nga doon mismo sa ospital kinuha, inaresto. Hindi naman kriminal ito. Isang pulis ito. Daig pa yung mga NPE nito na naghasik ng lagim sa ating bansa. Samantalang yan si Franz Castro na nandyan sa Kongreso na convicted na isang NPE, hindi po inaresto ng mga congressman na ito. Anong klaseng mga tao na ito? Tama nga siguro yung sinasabi ni Senador Bato de la Rosa na yung bansa natin ay nasa hindi na magandang kalagayan. Kasi nga, itong ating Kongreso ay nagpapagamit na sa mga NPE. Hindi na magtatagal na ang magdidikta sa atin ay ito ng mga makakaliwa, mga kababayan. Katulad nga ng ginawa nila kay Colonel Grijaldo, mga kababayan, na kahit may karamdaman, nagpapagaling, may operasyon sa kanyang balikat, ay kinuha pa rin, ikinulong pa rin dyan sa Kongreso. Nagmamakaawa na nga, nakikiusap itong si Colonel Grijaldo, mga kababayan, na sana sa ospital lang siya dalhin, pero walang mga puso itong mga congressman na ito. Itong si Congressman Paduano, parang gustong maghari-harian dyan sa Kongreso. Tapos itong sila Barbers, parang mga lang ito, mga kababayan, parang takot ba sila nito kay Paduano? Yun ang mga kababayan, yan yung una nating pag-uusapan. Tapos yung gagawing pinakamalaking rally nga ng Iglesia ni Cristo. Sa mga nagsasabi, nakikita ko kasi sa komento, mayroong mga nagsasabi na hindi daw matutuloy dahil mga membro sila ng Iglesia ni Cristo, pero wala namang ganong usapan. Matutuloy po at matutuloy ang pinakamalaking rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ayon kay Jean at Nilson. Yung mga nagsasabi pala na walang ganong pinag-uusapan, yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ayon kay Jean at saka ni Nelson, baka yung mga tao na yan ay hindi talaga talagang nakatutok sa Iglesia ni Cristo. Mga tiwalag, yan daw yung tinatawag na tiwalag ng mga Iglesia ni Cristo. Kaya walang alam. Yun ang wag na natin itong patagalin, at kung gusto nyong magkaroon ng update sa gagawing pinakamalaking rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo, tumutok kayo sa NET 25 sa ganang mamamayan kay Nilson at saka kay Jean, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Si Ace Barbers na ang nagpapasabog ngayon. Ang tagal nyo magpasabog. Ako na magpapasabog. Ang chairman ng Quadcom. Yes. Tungkol sa Quadcom yan, di? Iya, tungkol sa kanila. Tungkol dun sa Surigao. Kasi nung isang araw, nanggagalaiti rin siya. Bakit? Nagagalit sa mga vlogger. Diba? Tama, Paiimbestigahan nga rin ang mga vlogger. At kung ano-anong ginagawa, diba? Oo, sinisiraan daw sila magkapatid, maging sa Surigao Oo nga, Diba? Nadadama yung kandidatura ng kapatid niya. Pero ngayon, iba ba ito? Iba ito, ha? Ito po ay patungkol dun sa inilabas nila na pag-cite in contempt kay Colonel Grijaldo. Ano pangalan niya? Si Colonel Hector. Kasi nagkalat ang post ngayon ni Colonel Grijaldo, viral sa social media. Sinabi ho ni Congressman Ace Barbers
na si Grijaldo pala, Jen, ano ba ngayon? December 16 na, di ba? Oo, tama. Ay December 14 pa, ibig sabihin, kailan ito? Sabado pa. Okay. So, tatlong araw na, Sabado, Linggo, Lunes. Tatlong araw na nakakulong sa House of Representatives. Tama. Oo. Kasi na-contempt sa noong ano eh. Yes. Noong, pero kinontempt siya, wala pa, hinahanap pa lang nila, di ba? Oo. Pero kinabukasan pala, inaresto ka agad. Nakita ko may picture sa pagpasok doon sa loob ng ano, pati si Wilkins. Yes. Oo. Si Wilkins, wala pa yan. Hindi pa siya inaresto. Sa ano ata sa Wilkins, sa pagbabalik nila sa January 16 ata. Yun. January 16, ganon, 12. Saan ho ba inaresto si Colonel Grijaldo? Siya po ay inaresto habang nasa ospital, Jen. Tama. Habang nasa ospital at may mga, ano pa rito, nakita ko yung picture, may mga ano ba yan? Yung gasa? Yung Ghost. Tama. Yung inoperahan nata sa balikat eh. Tama. Oo, kasi pinipilit nila na ito, hindi naman pwedeng dapat na nasa ospital na ito dahil malakas naman. Kaya kinuha Sila ba na po nakakaalam ito, sa doktor? dinala na ho sa detention facility ng House of Representatives. Okay. Si Wilkins, Jen, di ba, na-cite in contempt din siya. Ni Paduano. Pero hindi siya kinuha, hindi siya ikinulong dahil makukulong siya ng matagal eh. Ang effectivity daw ng kanya ay sa pag-resume nila next year. Okay. Dahil daw in the spirit of holiday. Yan. Okay. Pero dito kay Grijaldo, wala raw spirit dito kay Grijaldo. Matindi. Kahit na nasa ospital siya, nagpapagaling, meron man niyang sakit, walang ganyan-ganyan sa amin. Kinulong pa rin po si Grijaldo. At sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, ayan, nag-post din siya tungkol dyan, nakita ko yung kanyang post. Nag-init po ang ulo ni Senador Bato. Nagpanting daw yung tenga niya. At saka namulang kanyang bunbunan dyan. Kita-kita no? Kita-kita. Yung tibay Ang sabi niya, what is happening to our country? Mr. General. Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. So, kinampihan ni Senador Bato si Colonel Hector Grijaldo. Kasi nga dyan, di ba, nung nagsagawa ng pagdinig sa Senado, siya ang nagtatanong dito Tama. At dyan siniwalat ni Grijaldo yung kanyang nalalaman. Ang sabi pa niya, Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig. Nagpapagaling. When he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon, nung nakaraang araw, despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR's choice. Ayun. Pili ng house. He is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Yan po naman ang tanong ni Senador Bato, Jen. Nako. Sino ba si Grijaldo? Yan. Matatandaan ng lahat. Si Kel Grijaldo, ito yung humarap sa pagdinig din ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Yes. At siya yung nagsabi na siya'y kinausap ng dalawang chairman ng Quadcom, Dazon. Siya daw po ipinatawag noong October 22 ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Yan. Nung pinapasok siya sa kwarto, ang sabi niya, Jen, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me, what are we going to talk about? Anong ating pag-uusapan? Sabi ni Grijaldo, I do not know. Hindi ko rin alam
So, ibig sabihin, silang dalawang panig, parehong di alam kung bakit sila nandun. Yun. Oo. After a while, Oo. makalipas ang Ilang sandali. Okay. Kong Dan Fernandez entered the room Ayun. and he asked me to sit beside him on his right side. And Kong Abante entered the room, sat far. Medyo malayo-layo. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table. Ba, nilagay yung papel. Yung papel. Okay. And told me, ito ang sasabihin mong statement na ito while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Oho. Sabihin mong alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Naku po. Oh. Ayun. Kasi kinakailangan nila ng corroborative statement Oo. sa naging statement ni Colonel Garma eh. Kong Dan told me to read the said affidavit. Yes. However, I asked for the copy of the affidavit he was showing to me. He did not give it to me. The lawyer of police, Colonel Garma, said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and asked myself, why me? Oh. Why me? Bakit ako? Ba't ako magsasabi niyan? Bakit ako? Oo. Ba't ako makikipag sa kuntsabahan? Oo. Ba't ako sasang-ayon sa sinabi mo? Eh parang gusto sabihin, hindi naman yan ang alam ko eh. Ayun nga. Di ba? Oh. And then? Sabi pa niya, sinabi niya hindi naman daw siya hindi niya alam yung reward system na yan. Okay. Nang tanungin siya ni Senador Bato kung anong naramdaman mo Oh. kung nandun ka. Ang sabi niya, it's an harassment and very offensive, Your Honor. At that time, I was wearing my uniform. Parang gusto nilang magsinungaling ako, Your Honor. Oo. Yan na ano siya na hindi siya makapaniwala. Yun na nga. So, yan ang yan ang kanyang- istorya pala ni Grijaldo. Yan yung kanyang version sa Senado. Oho. So pagkatapos yan, itinanggi naman ni na Congressman Fernandez na totoo yun. Oo. At pilit din siya ipinatatawag dun sa pagdinig. Ang inamin na totoo kinausap nila. Pero yung para daw diktahan Oo, kung wala. ano ang kanya sasabihin. Hindi daw yung totoo. At saka kaya daw nila tinawag si Grijaldo kasi galing nga parang suggestion ata ni Colonel Ni Garma. Garma, oo. Kausapin niyo po ito si kasi mukhang alam din po niya. Oo. Ayun daw ang Mukhang ang istorya. sa kanyang palagay naman, hindi alam din ni Garma kung ba't Ayun. siya nandun. Kasi tinatanong siya nung lawyer eh. Oho. Ba't ka nandito? Anong pag-usapan natin? Ay, hindi ko nga rin po alaan Oo. yan eh. Oh. So parang ang sa kanyang kwento, ito ay pakanalang ng mga ni na Fernandez at ni Abante. Oho. Diba? Kaya siya tinawag doon para i-corroborate yung statement. Oh. Nako. At mula noon, hindi na nga siya nakadalo sa house, Oho. kaya pinatawa na siya ng contempt. Yung pinakahuli ay nung Friday at Sabado. Pangatlong imbitasyon ata sa kanya. Oo. Ang sabi niya, paano ko dadalo siya? Inooperahan nga ako. Ayun. Ayun nga, pinahuli na ho siya. Pinakita pa nga yung pictures. Oo. Habang siya po ay may sugat pa, ha? Ayan. May sugat pa rito. Binabanggit natin kanina, yun. May mga larawan ka na ba? Eto. Oh, sige. Kasi nga, napupuno na yung ating storage. Kailangan na nating ipakita. Anong tawag doon? I-upload, ha? Yan. Oo, para i-download. Ayan, no? Mga paghahanda po ito ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Ito, akla na ito, ha? Oh, yan o. Sa tanan nga kapasit kasi manwa ko sa aklan. At ito, Jen, gabi-gabi ito, ha? Oo. Mga 2 linggo na yatang ginagawa ito, eh. Nagsimula yun nung nakalipas na nakaraang 2 linggo na. 2 Sabado. Oo. Opo. At yan, tuloy-tuloy pa, ha? Yan. Iba't ibang bayan po yan sa Aklan, ha? Iba't Yan. ibang lugar. Pati si Lolo, dahan-dahan, papunta natin ng Malacanang, ano? Ay, hindi naman. Malayo. Malayo. Ito, Baisa, Quezon City. Ayan, malapit lang dito yan. Malapit-lapit. Oh, ito po ipinakikita namin sa inyo, yung tuloy-tuloy po na paghahanda. Sabi na, bakit ito? Ang dami naman ito. Ang dami. Bagong buhay. Oo, dito lang Oo, dyan sa may Rodriguez area, Rizal. Ang dami nito.
parang bumubuhos ng tao, no? Oo. Kasi may mga lugar na malalaki, may maliliit na dako. Mga kapatid, saan pupunta nyo? Dyan lang po, sa Padre Paura. wala pa. Diyan po, sa ganang mamamayan. Stand by all units. Ito, hanggang sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. Ang pinakikita po na sa inyo, ito yung paglabas. Hindi naman namin kasi pwede ipakita sa inyo habang nasa loob. Hindi. At habang ano ang mga pinag-uusapan, siyempre. Buog, Zamboanga del Sur. Ayan. Katibayan lamang po yan na talagang tuloy-tuloy po ang pag-uusap at paghahanda. Ha? Ito naman, buog pa rin. Yan ay sa bahagi ng Zamboanga del Sur. Ito naman, malayo-layo ito, Cagayan West. Cagayan Valley. Ano ito? Ayan. Yan po yung ating mga kababayan. Caloocan. Ito saan to? Caloocan. Caloocan. Candon City dyan, no? Sa Ilocos Sur. Masarap ang pansit. Kuya Eli Hebrew. Kuya Eli, kamusta po kayo? Mukhang handang-handa nyo ng mga taga-Candon, ha? Pansit Candon. Magdala na po kayo ng pansit para luwas at salubungin Ito ko kayo. sa Qatar man dyan, no? Ayan. Qatar, sa Qatar. Northern Samar. Pati pala dyan, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Davao del Sur. Yan, ito naman, Davao del Sur. Kilala kayo isa na yun, ha? Northern Samar. Yan. Sige, tuloy-tuloy pa. Ito para, baka sabihin nyo kasi, lumalamig yata yung dalawa. Parang hindi na yata naghahanda. Hindi yan, tuloy-tuloy yan. MH del Pilar. Dito yan, sa may bandang Caloocan. Sasakay na yung isa, Andyan nata si Ate Joan Bardon, saka si RJ Bardon. Pati sa Ormoc City. Ormoc City. Kamukha ni Richard Gomez yung isa nandun. Talaga naman, Wala ata sa Kongreso. Pati sa Palawan, yan. meron pa rin dyan. Iba't ibang lugar yan, ha? Quezon, province. Yan. Quezon province ito. Tinijeros. Saan ba yung Tinijeros? Malabon. Tinijeros, Malabon. Yan. Malapit lang dito, Metro Manila. Ayan. Yan po ilan pa lamang, ha? At bukas, panibagong batch na naman ng mga videos at pictures na ipakikita namin sa inyo. Sabi ni Kuya Javi, yun bang atin, doon niya postin na, wala pa? Meron po kami. Kasi malapit lang baka bukas po, ipakikita namin sa inyo dyan sa may parte ng Tandang Sora. Yun hong aming kinaroroonan dyan sa may Doña Faustina Housing. Tako, ready na rin kami dyan. Nasaan Dyan ba sa inyo? Naku, nagpapanot na ba kayo ng ano dyan? Magugulat ka dyan pagka pinakita ko yung galing sa amin. Ayaw mo ipakita kasi baka magpanik Mas marami pa doon sa Bagong Buhay kanina? Parang kang nakita, parang nasa EDSA tayo So, standby lang po all units. Hindi po lumalamig ang ating paghahanda. Kasi tayo ay nakaantabay din naman kung itutuloy din naman nila yung impeachment process na. So, tandaan niyo po, ha? Kasi nga dyan, nakita ko nga na may ganung tendency. Kahit sinabi na ng presidente, iba pa rin yung ginagawa. Kaya, nako. Yun na po ang ating sinasabi. Gaya ng binanggit ng Pangulo, siya po ay no to impeachment. Ayaw po niya yan. Sinusuportahan natin ang kanya naging pahayag. Sapagkat, again, ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan at siyempre po dapat ating unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Yan tayo. Diba? Pero again, mukhang sabi niya nga kayo ng Santol, hanggang Wednesday pa na, ang mga pagdinig. Kasi sabay po yan both houses. Senado at saka sa Kamara de Representante. So hanggang Wednesday, pwede pa bang gawin nila yun, Nasdon? Halimbawa, Wednesday, nagkasundo sila. Lahat ng mga mababatas pumunta lahat sa Kamara de Representante. Kung gusto nalang gawin At meron biglang nag-motion. Walang sabi-sabi. Sabi mo nga, yung Viva Voce voting? Ganon. So, yun ang antabayan natin. Kasi kung hindi po mangyayari yan hanggang Miyerkules, edi uusad yan by next year na. Nason. So, tayo naman, handa lang. Ganun ba ibig sabihin nun? Mag-antay sila dyan. Yun. Mag-antay ka. Nakahanda pa rin tayo.
Iba na kasi yung nakahanda. Diba? Yan. Iba yung nakaprepare. Oho. Anytime. Kasi kung bibiglain nila tayo, Mas mabibigla. bibigla sila sa mga hakbang na gagawin natin. Ang tagal na natin naghanda eh. Yun na nga. Saya, kung gagawin nila yan, handa na tayo. Grabing paghahanda yan, ano? Pero again, huwag niyo pong kalilimutan, ha? Ay, nako, kung tayo may handang-handa, higit po sa lahat yung ating panalangin na tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa. Importante yan. Kahit wala pong impeachment, siguro yan hong ating mga panalangin at devotional prayers na yan ay magiging bahagi na po ng panalangin ng bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo, Nason, na manalangin po para sa kapayapaan ng ating bansa. Yun ang malinaw na malinaw yung sinabi ni Jean at saka ni Nilson, naka-standby lang yung Iglesia ni Cristo. Kung halimbawa itutuloy yung impeachment, ay itutuloy din nila yung gagawin lang pinaka malaking rally sa kasaysayan ng ating bansa, mga kababayan. Ayun nga kay Nilson, na baka magpanik na itong nasa ating pamahalaan kung makikita nila kung gaano ba talaga kadami, gaano kalaki yung kanilang puwersa. May mga nagkukomento kasi dito na hindi daw matutuloy yung gagawing rally ng Iglesia ni Cristo dahil sila daw ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero itong si Jean at saka si Nilson, mga kababayan, sila na yung binibigyan ng pahintulot para sabihin sa NIT 25, kasi pag may-ari ito ng Iglesia ni Cristo, sila na mismo, mga kababayan, sa saganang mamamayan. Ayusin natin kasi sabi ni Jean at saka sabi ni Jean, hindi daw saganang mamamayan, dapat saganang mamamayan. Sila na yung inatasan para mag-anunsyo. Sila na yung ginawang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga nagkukomento. May nagkukomento kasi dito na wala daw ganung paghanda kasi Iglesia ni Cristo daw siya, kasapi daw siya ng Iglesia ni Cristo, wala naman daw ganung paghanda. Pwede ko naman sabihin, kahit ako, pwede ko sabihin, kasapi ako ng Iglesia ni Cristo, kahit hindi. Tapos sabihin ko, wala namang ganung paghanda sa amin. Yung mga ganung nagsasalita, hindi po Iglesia ni Cristo yun. Kung baga sa baka Iglesia ni Cristo, pero ayon nga kay Jean, baka tiwalag yan. Yun ang mga kababayan, abangan natin, kasi nga, handang-handa na sila, nakapaghanda na sila, at baka mabigla yung ating pamahalaan, itong mga ganid sa kanilang kapangyarihan, itong kongreso, baka mabigla sila sa laki ng pwersa ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng pinakamalaking rally, mga kababayan. Yan yung mga ebidensya na talagang mayroong gagawing rally. Pag halimbawa lang naman, sa tingin ko naman kasi, mga kababayan, kung hindi siguro matutuloy itong impeachment, siguro ditong Iglesia ni Cristo ay hindi din siguro nila itutuloy yung gagawing protesta, mga kababayan. Baka nag-antabay nga sila, naghihintay sila kung ano ba talaga ang mangyayari sa impeachment. Yun nga, bago tayo magtatapos ay magbabasa lang ako ng ilang komento kasi may nakikita akong mga komento dito. Ito yung nagsasabi na ayan nagsasabi na hindi daw matutuloy ang rally. Ito sasabihin babasahin ko lang galing kay Abner, ba to? Tanggalin ko nga to para mas maliwanag para mabasa ko talaga ng maayos. Abner Tilyanas o Tilyanasi ba to? Abner Tilyanasi. Ito basahin ko marali ang Katoliko at Protestante, Sabadista, baka hindi makita ang mga iglesia manalo, matabunan lang dahil kunti lang ang iglesia ni Manalo ito. Ang Kibuloy, kung doon yan, di ko kasi yung text kasi niya, mga kababayan, parang bata. Ang iglesia Manalo, ang Kibuloy Kingdom. Kibuloy Kingdom to. Yan ang kapatid ng Iglesia Manalo, mga kulto, bagong sulpot. Iglesia ni Cristo, tapos Katoliko daw, Protestante at Sabadista, baka magsama daw. Ako Katoliko pero hindi ako hanib. Hindi ako hanib.
Kung halimbawa may anib ba ako sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan, kung halimbawa may gagawin talagang pinakamalaking rally, hindi ako anib sa Katoliko. Alam naman natin, tayong mga Katoliko, may kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong mundo. Wala tayo. Tingnan nyo sa simbahan ng Katoliko. Pasensya na sa mga Katoliko din ako, mas marami pa yung masasabungan kaysa nasa simbahan sa araw ng linggo. Tapos sabihin mo na aanib yung mga Katoliko. Ang mga Katoliko may kanya-kanyang mundo yan. Ako Katoliko ako. Iwan ko lang sa ibang relihiyon At shoutout na rin kay Perlanda Zacarias. Shoutout kay Perlanda Zacarias, sabi niya, busy ang mga Iglesia ni Cristo sa pasalamat, wala kaming time dyan. Mismo mga Iglesia ni Cristo, ito na nga yung sila Gina at saka si Nelson, sila nga yung binigyan ng tawag nito, mga kababayan, ng binigyan ng pahintulot ng pinakamataas na pinuno ng Iglesia ni Cristo na inanunsyo na mayroong gagawing pinakamalaking pagtitipon kung halimbawa matuloy po yung impeachment. At ito sabi naman kay Silvers 3 Valentin na proud INC po, tuloy lang sa paghahanda. Ayan INC ito tama, ito talaga ang totoong Iglesia ni Cristo. Sabi naman ni Lisa Jimenez Digno, paano naman, saan ka ba papanig, sa gumagawa ng mabuti o doon sa gumagawa ng di mabuti? Siyempre doon ka sa gumagawa ng maganda sa loob ba ng pagkaama ng Tatay Digong. May nasabi ka ba sa loob ng 6 na taon? Gusto ko na nga sana tuloy-tuloy kasi walang nabalita na yung mga kabataan ay pinatay pa at ginahasa pa at panay sabog pa. Mahirap kasi kung ang ama ng bansa ay di mo makita ang pagmamahal sa kaniyang sinasakupan. Kaya sana nga di mo na bumitaw ang Tatay Digong, kaya sa panig kami ng di magulo at mapayapa ang lugar. Yan ang sabi ni Lisa Jimenez Digno. Pabor na pabor siya sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyong suporta. At shout out na rin kay Abner. Ito si Abner Tiliana Senior pala to. Abner Tiliana Senior. Ano ang titipo ng mga kulto? Pasabihan namin marami naghakot at bayaran. Baka kayo siguro tigilan niya yung pagsasabi ng kulto. Ang kulto, iba yung kulto. Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng kulto? Baka ikaw membro ka ng kulto. Sabihin mo ng kulto yung Iglesia ni Cristo, yung KOGC. Napakalaking mga religious groups. Ang mga tao talaga Maganda po kami sa gawain, ibig sabihin, mula naman kay Pew Balba, maganda po kami sa gawain. Ang ibig sabihin po ay gawain aktibidad. Marami po kami aktibidad gaya ng pamamayag pasalamat. Tama po kayo. Sunod kami sa tagapamahala namin, pero wala po sinasabi na sa amin na taga-distrito po kami ng Batangas North. Hindi ako naniwala dyan, walang rally kami. Sabi ni Pio Balba. Ayun naman, sabi naman kay Nilson at kay ni Jean, may rally. Saan tayo maniniwala? Dito sa tao na hindi naman natin nakikita. Nagkukomento lang dito. O doon tayo kay Jean at saka Nelson. Yun ang shout out rin kay Ma'am Bergie Berhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At shout out sa lahat. At hanggang dito lang muna once again. This is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.